Leira, you have to work in our company. Napatingin si Leira sa kanyang ama. Sa crew. Kumunot ang noon ni Leira sa sinabi ng kanyang ama. Really, Dad? I am your daughter pero bakit ganyan kababa ang posisyon na ibibigay mo sa akin? I can't believe you. Naiinis na sabi ni Leira kaya naman itinaasan siya ng kilay ng kanyang ama. Hindi ba't nakakagulat din kung magpapapasok ako ng tao sa kumpanya na mataas agad na posisyon ang ibibigay ko? Napaisip si Leira sa sinabi ng kanyang ama. Alam naman niya kasing walang nakakaalam na anak siya nito at ayos lang sa kanya yon sapagkat pabor naman siya rito. Okay, fine. Kukunin ko ang posisyon na yan. Sagot niya sa kanyang ama. Agad naman itong umalis ngunit bago yun ay binigay sa kanya ng kanyang ama ang panibagong black card na ikinangisi niya. Ilang araw rin na nagdaan ay pumasok na sa trabaho si Leira. Pinagtitinginan pa siya roon ng mga kasamahan dahil baguhan pa lang siya. Bilin din ng kanyang ama sa kanya na maging mabait sa kasamahan dahil alam nito ang kanyang ugali. Hello, ikaw si Leira diba? Pinapabigay pala ni CEO sa'yo ito lahat. Napamaang si Leira sa dami ng papeles na pasan-pasan ng babae. Alanganin din itong tumingin sa kanya. Ako pala si Angela. Ako ang sekretary ng kumpanya. Kung gusto mo ng tulong, pwede kang lumapit sa akin. Matamis itong ngumiti sa kanya at aalis na sana nang tawagin niya ito. Saan ko to dadalhin kapag tapos na? Tanong ni Leira sa babae at napaisip pa ito bago sumagot. Sa opisina ng CEO. Ngumiti ulit ito at umalis na kaya naman ay napatingin siya sa mga papeles na naroon at inisa-isa niyang tingnan yon. Di ko alam na ganito pala kadami ang kailangan na trabahuhin dito sa kumpanya ni Dad. Bulong niya sa sarili. Tinignan niya naman ang mga kasamahan niya na nanatili pa rin ang tingin sa kanya na para bang ginajudge siya ng mga ito. May kailangan kayo? Tanong niya sa mga babae na nakatingin sa kanya ngunit hindi siya pinansin ng mga ito kaya naman ay palihim siyang umira. Akala mo naman magaganda? Bulong niya ulit at nagsimula na magtrabaho. I've heard meron pong bagong trabahante rito, Mr. Quezon. Magalang na tanong ni Guthrie sa CEO ng kumpanya. Kasalukuyan din siyang nasa opisina nito at nakaupo sa sopa na naroon. Meron nga, isang bagong crew rito sa kumpanya. Sagot sa kanya ng matanda. Nagtaka naman ng lalaki. But you told us before na hindi na natin kailangan ng tauhan, Mr. Quezon. Basta lang dumarami ang mga trabahante ng kumpanya. Tumingin na sa kanya ang matanda ngayon, galing sa pag-aayos ng mga papeles. It's fine. Isang taon lang naman ang pinapasok ko. Siya na ang huling taong kinuha ko. You don't have to worry, Guthrie. Sagot sa kanya ng matanda. Kaya napatango si Guthrie kahit may kuryosidad sa isip niya. Masyado rin kasi siyang matalino. Thank you for your time, Mr. Quezon. Babalik na po ako sa opisina ko. Yumuko muna siya ng kaunti bago lumabas. Nakayuko lang siya habang naglalakad kaya naman ay hindi niya namalayang may nabangga siya. At rinig niya ang pagtilapo ng mga nagkakapala ng mga papel. Pwede bang tumingin ka naman sa dinadaanan mo? Naiinis na sabi ng babae. Galit itong tumingin sa kanya. Napatingin din si Guthrie sa paligid at napansing may ilang tao na nakatingin sa kanya. I'm sorry. Inirapan lang siya ng babae at sinimulan na nitong kunin ang mga papeles na nahulog. Tumulong na lang din siya sa pagkuha ng mga papel. Di naman siya may-aring nagdaan, hindi pa tumitingin. Rinig niya ang mahinang reklamo ng babae kaya naman ay napangisi siya ng kaunti. Come again? Napahinto rin sa pagdampot ng mga papel ang babae at tumingin sa kanya. Ang sabi ko, matuto kang tumingin sa dinaraanan mo kasi hindi naman ikaw ang may-ari ng daan. Mas malakas pa nitong sabi, kaya napangisi siya. Okay, I will do that next time. Ngumiti siya sa babae at tinulungan itong magpulot. Nang matapos ay nakita niyang nahihirapan pa itong bitbitin lahat ng papel. I'll help you.
Sabi niya sa babae at napansin niya naman ang pag-irap nito. Aba, dapat lang. Ikaw naman bumangga sa akin eh. Mahinang natawa si Gadri sa sinabi ng babae at nagsimula na silang maglakad. Hindi na rin niya pinansin pa ang mga taong nakatingin sa kanila. Saan mo ba ito dadalhin? Tanong niya sa babae kaya naman ay tumingin ito sa kanya. Mataray pa rin ito kung makatingin. Sa opisina ng COO, ang sabi nung nagturo sa akin, di diretso lang daw ako. Sagot nito sa kanya. Kumunot naman ang noon niya. Lumampas ka. Sabi niya sa babae kaya naman ay bumagsak ang balikat nito. Ay, sabi na eh. Rinig niyang sabi ng babae kaya tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Pansin niya rin ang mamahaling relo nito. Bago ka lang dito? Tanong niya kaya tumango naman ang babae. Maliligaw ba ako kung hindi? Mataray naman itong sabi. Okay, follow me. Nakasunod lang din ang babae pagkasabi niya noon. Pansin niyang nahihirapan din ito sa bitbit kaya naman ay kinuha niya ang mga papeles mula sa kamay nito. Kaya ko naman. No, I insist. Nagpaumuna siya maglakad hanggang sa dumating na sila sa opisina ng COO. Nang makarating sila roon ay pansin nilang walang tao kaya inilagay ni Gadri ang mga papeles sa bakanting mesa na naroon. You can sit. Sabi niya sa babae at itinuro ang sopa na naroon. Napatingin naman si Leira sa lamesa ng COO at nakita niya ang pangalan na naroon. Gadri? Patanong niyang pagbasa sa pangalan na naroon habang nakaupo. Pamilyar kasi sa kanya ang pangalan. Boy. Tanong naman sa kanya ng lalaki na nasa tapat niya, kasalukuyan itong tinitingnan ng mga papeles. Gadri M. Salvacion is the full name of the CEO. Bakit parang gulat na gulat ka? Wala lang. Sagot niya naman sa lalaki at inilibot ang tingin sa buong opisina. What's your name? Tanong ng lalaki sa kanya, kaya tiningnan niya ito. Ana Leira Amante. Tugon sa kanya ng kanyang ama na hindi niya sasabihin ang totoong apelyido, kaya ang apelyido ng kanyang ina ang kanyang ginamit. So, since baguhan ka lang, you should really expect the people here to be harsh on you. Hindi napigilan ni Leira ang pagtaas ng kanyang kilay. Really? Nino, normalize pa lang ganun dito? What a disappointing company is this? Nakita ng lalaki ang pagiging seryoso ni Leira kaya naman ay mahina siyang natawa. Well, that's the reality. Ikaw, what's your name? Tanong ng babae sa kanya kaya tumayo siya at pumunta sa mesa ng COO. Umupo rin siya sa swivel chair na naroon ngunit hindi niya man lang nakitaan ang pagkagulat ang babae. I am Gadri M. Salvacion, the COO of the company. Sagot niya, sandali pang napatitig sa kanya si Leira at agad na sumagot. Okay, hello Mr. Salvacion. Hindi ka man lang ba nagulat? You're facing one of the most respected person in this company. Sabi niya sa babae kaya nagkibit balikat ito. Pareho tayong tao, mister. Kaya walang nakakagulat. Sabi ni Leira sa lalaki at tumayo na. Lalabas na rin sana siya nang may nalimutan siyang sabihin. It's nice meeting you, Mr. COO. Sabi niya tuluyan ng umalis. Hindi naman mapigilan ni Gadri ang humanga sa katapangan ng babae. Sa wakas ay nakauwi na rin si Leira sa kanilang mansyon ngunit agad siyang tumungo sa opisina ng kanyang ama. May nais kasi siyang itanong tungkol sa lalaking pamilya para sa kanya. Good afternoon, ma'am. Bati sa kanya ng kanilang mga kasambahay at tinanguan niya lang ang mga ito. Nandito na ba si Dad? Tanong niya sa mga kasambahay. Yes po, ma'am. Nauna po siya umuwi bago ka. Hindi na sumagot pa si Leira at agad nang pumunta sa opisina nito. Nadat na naman niya ang ama na nakaupo sa isang sopa na naroon at nagpapahinga. Dad! That was your first day. Parang first day lang sa school The other crew are harsh pero okay lang naman. Sabi niya sa ama at tumupo rin sa kabilang sopa. Sinalinan niya pa ang baso ng wine na naroon at ininom yon. Who is Gadri anyway? Parang pamilyar siya sa akin, Dad. Pagbukas niya ng usapan kaya naman itinignan siya ng kanyang ama ngayon habang siya naman ay naghihintay ng sagot. He seems young.
Parang magkaedad lang naman kami pero bakit ganun nakataas ang posisyon niya? Tanong niya sa ama kaya umayos ito ng upo. Pamilyar din po siya sa akin. Dagdag niya pa. He is my best friend's son, Lyra. Sagot sa kanya ng kanyang ama. Nagtaka naman siya at may sasabihin pa sana nang magsalita ito. He is hardworking, just like his father. And that's the reason why I place him as the COO of our company. Nakitaan ko siya ng potensyal at hindi niya ako biniguroon. Nakatitig lang si Lyra sa ama at halata naman talaga na totoong masaya itong ibigay sa lalaking posisyon. Paano ako, Dad? Is it really necessary for me to hide myself? I mean, I used to hide myself as your daughter pero nagtataka lang ako. Sabi niya sa kanyang ama kaya naman ay bahagya itong natawa. Nalimutan mo na bang hindi mapapasakin ang kumpanya kapag may anak ako, Lyra? Hindi kami kasal ng mami mo noon nang mabuo ka. In our family, hindi pwede ang ganon. You're aware of that, right? Napakurap si Lyra. Alam niya namang ganon nga ang rason ng ama niya at naninigurado lang siya ngunit minsan nahihirapan na rin siyang magtago. Lalo na't hindi mapagkakaila na kamukha niya ang kanyang ama. Sa bagay, sinanay mo akong magtago. Sabi niya tumayo na para umalis. Alam niya naman kasing hindi na mababago pa ang desisyon ng kanyang ama at para rin yun sa kanyang kapakanan. Para rin naman sa'yo lahat ng to, Lyra. You will be the heiress and that's why I am also here to guide you. Hindi naman panghabang buhay na itatago kita. Tumango na lamang si Lyra sa ama at lumabas na ng opisina nito. Kinabukasan ay ganun pa rin ang routine ni Lyra. Maliligo, mag-aayos at pupunta sa kumpanya nila para magtrabaho bilang crew. At syempre para hindi pagdudahan, nagko-commute lang siya. Mabuti na lang at maalam siya sa ganun. Good morning. Nagulat si Lyra sa pagbati sa kanya ni Gadri. Good morning. Po. Bahagyang natawa ang lalaki. Alam niya kasing napipilitan ng babae na magbigay ng galang sa kanya. If you're not comfortable, just call me by my name. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya ngumisi siya. Ninonormalize niyo rin po pala na tawagin kayo sa pangalan niyo kahit alam niyo naman sa sarili niyong nakakataas kayo rito? Nakangising tanong ni Lyra sa lalaki, kaya napatitig ito sa kanya. Alam mo, I like your fighting spirit. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya kahit nagtataka, ay pinanatili ni Lyra ang reaksyon niya. Para kang walang kinatatakutan. Dagdag pa ng lalaki. Natahimik naman si Lyra. Ilang segundo pa silang nagtitigan kaya naman ay nagsalita si Lyra. Bakit ka po pala nandito, sir? Magalang niyang tanong. The CEO arrived already at gusto kong pakiusapan ka sa kanya. Nagtakang napatingin si Lyra sa lalaki. Pakiusapan tungkol saan? Hindi mapigilan ni Lyra ang mapatanong. Baka ayaw sa kanya ng lalaki, kaya sasabihan nito ang kanyang ama na ialis siya sa kumpanya. Siyempre hindi mangyayari yon lalo pat anak siya ng mismong CEO. Sumunod ka sa akin kung gusto mong malaman. Hindi na nagtanong pa si Lyra at agad nang sumunod sa lalaki. Nagpaumo na itong maglakad at nakakasalubong pa nila ang mga iilang crew na kakarating lang. Nang makarating sila sa opisina ng kanyang ama, nadatnan nila itong may binabasa. Napatigil pa ito sa pagbabasa. Good morning, sir. Bati ng lalaki sa kanyang ama. Tinignan naman siya ng lalaki kaya naman ay tumikim siya. Good morning, sir? Seryoso lang ang kanyang ama na nakatingin sa kanya at maya-maya pa ay tumango ito. What brings you here, Gadri? Tanong ng kanyang ama sa lalaki. Pareho silang nakatayo sa harap nito. I am asking for your permission, sir. Sabi ng lalaki kaya agad na napataas ang kilay ni Lyra. What permission? Tanong ng kanyang ama. Hindi tuloy mapigilan ni Lyra na mag-isip ng kung ano-ano lalo pat mapanghikayat ang boses ng lalaki. Sinulyapan naman siya ng lalaki at maya-maya pa ay ibinalik nito ang tingin sa kanyang ama. I want her to be my assistant, sir. Nanlaki ang mata ni Lyra sa sinabi ng lalaki.
Ano? Nginisiyan lang siya ng lalaki. Tinignan niya naman ang kanyang ama at binigyan ito ng nagtatanong na tingin. Why? Tanong ng kanyang ama sa lalaki. Confident naman itong sumagot. Since you were the one who allowed her to work here in our company, sir, nararapat lamang na humingi ako ng permiso sa'yo. It means, I am asking for your permission. Naitas din ang kanyang tungkulin bilang assistant ko. Sabi ng lalaki. Tiningnan lang ni Lyra ang lalaki. Hindi siya makapaniwalang sasabihin nito yon, gayong ang totoong tungkulin niya sa kumpanya ay isa lang crew. About that, Napatingin siya sa kanyang ama. Parang pinag-iisipan pa nito ang desisyon. Okay lang naman po kung hindi na. Kagustuhan lang naman ni Sir Gad. it's fine. Putol ng kanyang ama. Hindi mapigilan ni Lyra na tumaas ang kanyang kilay. Kaya nang makita ni Gadri ang reaksyon niyang yon, ay bahagya itong natawa. Sa isip ng lalaki na wala nga itong kinatatakutan. You mean, pumapayag ka po, sir? Halata sa boses ng lalaki na masaya ito, kaya hindi mapigilan ni Lyra na magtaka. Of course, Kadri. Thank you, sir. Sabi nito nang nakangiti, nilingon naman siya ng kanyang ama. Miss Amante, do your job well and good luck. Sabi sa kanya nito kaya naman ay pinilit niya ang kanyang sarili na gumiti upang hindi magtaka ang lalaki sa pagtataas niya ng kilay sa CEO. Nang makalabas na sila sa opisina ng CEO, ay hindi mapigilan ni Lyra ang sarili na magtanong sa lalaki. Bakit mo ko ginawang assistant? Tanong niya rito habang naglalakad sila. Sumagot naman ito ng hindi tumitingin sa kanya. I just want to, hindi ba pwede? Napangisi si Lyra sa pumasok sa kanyang isip. Alam niyang imposible ngunit gusto niya lang asarin ng lalaki. Siguro crush mo ko, sir? Nakangisi niyang tanong. Nakasunod siya sa lalaki kaya naman bigla itong huminto at nabangga siya sa likod nito. Napahawak naman siya sa kanyang noo. Ouch! Bulong niya pa, hinarap naman siya ng lalaki. Being in a high position means your salary will increase, Miss Lyra. I am just trying to help. Sagot sa kanya ng lalaki, ngunit ngumisi lang siya ulit. We, sa dinami-rami ng crew rito, ako lang ang tinulungan mo? Sir, paano mo may papaliwanag yun? Nangaasar niyang tanong. Sandali namang napatigil ang lalaki at maya-maya pa ay ngumisi rin. Depende na yun sa gusto mong isipin, Miss Lyra. Sagot sa kanya ng lalaki at tinalikuran na siya. Parang siya pa ang naaasar dahil sa sinabi sa kanya ng lalaki. Ngunit sa kabila na yon, hindi pa rin nasagot ang tanong niya kung bakit gusto siya nitong maging assistant na sinangayunan din ng kanyang ama. Kaya naman nang makauwi si Lyra, ay agad siyang tumungo sa opisina ng kanyang ama nang nakanguso. Dad, bakit sumang-ayon ka kay Gadri? Tanong niya sa ama. Nakatuon lang ang atensyon nito sa dyaryo na binabasa. Mga bingi na ba mga tao ngayon? Pagpapaninig niya sa kanyang ama, kaya naman ay ibinaba nito ang dyaryo tumingin sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong nito sa kanya, kaya ngumuso siya tumabi rito. Kasi naman dad, kakapasok ko lang sa kumpanya tapos gagawin niya na akong assistant. Curious ako kung anong rason niya. Sabi ni Lyra sa kanyang ama kaya bahagya itong natawa. His former assistant resigned last week, Lyra. Sa dami ng gawain ni Kadri ay hindi niya kaya ng mag-isa kaya kailangan niya ng mag-assist sa kanya. Besides, baka nakitaan ka niya na potensyal kaya ikaw ang napili niya. Ilang beses napakurap si Lyra dahil sa sinabi ng kanyang ama. Maya-maya pa dahan-dahan siyang tumango. Kasi naman kung tatanungin siya, hindi naman ganyan ang sagot niya sa akin. But it's fine now. At least alam ko nang kaya niya ako kinuha ng assistant, dahil nag-resign ang dati niyang assistant. Baka kasi mamayanan, dudumugin ako ng ibang crew kasi may favoritism ang kumpanya. Sabi niya sa ama na bahagya rin niyang ikinatawa. Sa tingin mo ay hahayaan ko rin yon. Tanong ng kanyang ama, tumiling naman siya.
Our company serves as your training ground, Lyra. You will be the one who will manage your company, kaya magpapasalamat ka rin dahil nakitaan ka ni Catherine ng potensyal. Hindi mo na kailangan pang magpabilib sa ibang nasa mataas na posisyon dahil malapit ka na rin naman sa amin. It will take a year for you to be the next CEO. Sabi ng kanyang ama sa kanya, dahilan para manglaki ang kanyang mga mata dahil sa totoo lang, hindi pa rin siya makapaniwala nagtatrabaho na siya. Hindi mapigilan ni Lyra na mag-enjoy at maging masaya sa mga sumunod na araw dahil bukod sa masaya naman siya sa trabaho, ay hindi pa siya nahirapan sa pagtulong. Just check the papers for me. Inis sa isang tiningnan ni Lyra ang mga papeles na naroon, kung tama ba ang mga nakalagay na impormasyon. Separate this also. Binigyan naman siya ng lalaki ng panibago mga papel, kaya napanguso siya. Hindi siya makapagreklamo dahil alam niyang boss niya pa rin ang lalaki sa ngayon. Pwede ka naman magpahinga kung pagod ka na. Hindi naman ako stricto. Sabi ng lalaki sa kanya nang matingnan siya nito. Nagsalubong naman ang kanilang mga tingin, dahilan para umiwas si Lyra sa tingin ng lalaki. Okay lang, po, kaya ko namang tapusin. Sabi ni Lyra at inasikaso ang mga papeles. Nakatingin lang si Gadri sa kanya at pinagmamasdan ng bawat kilos niya. Hindi maitatanggi ni Gadri na gusto niya na ang babae. Dahil sa kasipagan nito, kaya niya rin hiniling sa CEO na gawin itong assistant. Nag-aalala rin kasi siyang baka apihin ito ng mga ibang mga empleyado. Sir, baka matunaw ako niyan. Biglang sabi ni Lyra sa lalaki. Hindi man siya nakatingin sa lalaki, ay ramdam niya ang mga titig nito, lalo na nang makita niya ito sa kanyang peripheral vision. Natunaw ka ba? Tanong naman ng lalaki sa kanya, kaya napahinto siya sa kanyang ginagawa at napatingin sa lalaki. Tinaasan niya pa ito ng kilay. Sir, baka limot mong sekretarya mo ko at COO ka. Palalagot tayo kapag nahulog ka sa akin. Biro niya ulit sa lalaki kaya napatawa ito. Willie, kung babasahin mo ang rules ng kumpanya, walang nakalagay na hindi tayo pwedeng mahulog sa isa't isa. Sabi ng lalaki. Hindi yun pinansin ni Lyra at nagpatuloy sa pagtrabaho. Ang alam niya lang ay nagbibiro lang siya pero para bang sineryoso ito ng lalaki. Ramdam niya naman ang paglapit nito sa kanya hanggang nasa likod niya na ito. It's fine, Miss Amante. Sabi ng lalaki sa kanya. Naramdaman niya pang nanindigang balahibo sa kanyang batok nang maramdaman ang hininga nito. Inilapag naman ng lalaki ang karagdagang papeles sa mesa at tumisi ito bago ito naglakad palabas ng opisina. Napahawak naman si Lyra sa tapat ng kanyang puso habang tinitingnan ang nilalakaran ng lalaki. Sira ulo yun Bulog niya sa sarili at naisipan na lang natapusin ang kanyang ginagawa. Nang tanghalian na rin ay pumunta si Lyra sa kantinang kumpanya. Doon kasi kumakain ang mga nagtatrabaho roon at gusto niya rin maranasan. Ikaw yung bago nagtatrabaho, di ba? Napatingin si Lyra sa lalaking nasa tabi niya. Mamimili na sana siya na makakain nang bigla itong sumulpot. Hindi niya ito kilala. Yup, maiksi niyang sagot at namili na ng makakain. Jacob bala, balita ko assistant ka ng COO? Tanong ulit ito sa kanya, kaya tiningnan niya ito at ngumiti. Ano naman? Masungit niyang tanong pabalik, kaya natawa ang lalaki. Lo, bawal ba magtanong? Hindi ako masama. Tsaka, hindi rin ako mang-judge, miss. Curious lang ako kung bakit at paano. Natatawang sabi ng lalaki. Hindi pinansin ni Lyra ang sinabi nito. Naghanap na lang siya ng maaari niyang upuan, ngunit ramdam pa rin niya ang pagsunod nito. Miss! Pagtawag pa ng lalaki sa kanya, umupo pa to sa harap niya ngunit hindi niya pa rin ito pinansin. Ano nga pala pangalan mo, miss? Tanong nito sa kanya kaya bumuntong hininga siya. Lay. Tipid niya pang sagot kaya gumuhit ang ngiti sa labi ng lalaki. Okay, Lay. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Sabi sa kanya ng lalaki, kaya tumango na lamang siya upang sumang-ayon.
Nanatili pa rin ang lalaki roon habang may mga sinasabi at siya naman ay nakikinig lang. Nalaman niya pa kung gaano rin kabait ang ama niya sa mga nagtatrabaho sa kumpanya. Nga pala, miss. Pagiging sekretary talagang in-applyan mo sa kumpanya? Just the crew. Pero parang may napansin sila sa resume ko kaya siguro ginawa akong sekretarya ng COO. Namangha ang lalaki sa sagot niya kaya tinaasan niya ito ng kilay. Tumighim naman ito at tumayo. Kaya pala, balik na pala sa trabaho, Miss Lay. Thank you sa time mo sa susunod ulit. Tinindatan pa siya ng lalaki ngunit inirapan niya lang ito. Tumayo na lamang din si Leira at tumungo na sa opisina. Nang makarating siya roon ay nakita niya si Gadri na naroon na at nakaupo na para bang hinihintay talaga siya. Pinaikot pa nito ang sign pen sa kamay. Magandang hapon, sir. Sabi niya sa lalaki ngunit nakatingin lamang ito sa kanya. Nakita niya pa ang mga kailangan niyang tapusin na naroon sa isang mesa. Kaya yun na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Sa kabilang banda nakatitig lang si Gadri sa babae habang busy ito sa ginagawa. Kapag naman sinusulyapan siya nito, ay agad niyang inililipat sa laptop niya ang kanyang atensyon. Tapos na po ako sa lahat? Sabi ni Leira kaya tinignan nito ng lalaki ng seryoso. Wala ka na po bang ipapagawa? Tanong ni Leira sa kanya. Maaari mo ba ako samahan? I just need to buy something. Parte pa po ba yan ang pagiging assistant ko? Sa isip ni Gadri ay nais niyang ngumisi. Ngunit agad niya ring inalis sa isipan yon. Of course, you're my secretary. But I believe na we shouldn't be together outside this company. Sagot naman sa kanya ng babae. Napangisi naman siya. I am your boss for now, Miss Amante. Ako dapat ang sinusunod mo. But, hindi porket assistant mo ko ay sunod-sunuran mo na rin ako, sir. Ang pagsama sa'yo sa labas dahil may bibilin ka lang, hindi parte ng trabaho ko. Sagot naman ito sa kanya, kaya panandalian siyang natahimik. Oo, may punto ang babae, ngunit nais niya lang naman itong makasama. Boy, ikaw ang bahala. Tumayo si Gadri sa kinauupuan at diretsong lumabas ng kanyang opisina. Ikinagulat naman yun ni Leira at napatingin pa lang sa laptop na hindi nasira. May punto naman ang sinabi ko, di ba? Tanong niya sa kanyang sarili at napailing. Hindi niya rin naiintindihan ang mood ng mga lalaki minsan. Pagka-uwi ni Leira sa kanilang mansyon ay agad siyang napaupo sa sopa ng kanyang kwarto. Hindi naman siya pagod ngunit kailangan niya iyon. Ilang taon pa ba ako magiging sunod-sunuran sa Gadri na yon bago ko maging CEO? Tanong niya sa sarili habang nakapikit. Narinig niya naman ang pagbukas ng pintuan ng kanyang kwarto at doon ay nakita niya ang kanyang ama. Hello, Dad. Bored na tawag niya rito. Napansin niya pa na pinasadahan ng kanyang ama ng tingin ng kanyang kwarto kaya naman ay napanguso siya. Mahayos naman Bulong niya pa na sakto lang para marinig nito. How's work? Tanong nito sa kanya. Tinabihan pa siya nito sa sopa kaya naman ay umayos siya ng upo. Okay lang, Dad. Di rin naman marami ang pinapagawa ni Gadri. Bakit ka po pala nandito, Dad? Sa susunod na 3 buwan, I'll give you my position. Sabi ng kanyang ama sa kanya, kaya nanlaki ang mata niya. Akala ko pa naman ilang taon pa ako magtatrabaho bilang assistant ni Gadri. Sabi niya rin sa ama na umiling-iling lang. Ilang segundo pa silang tumahimik at pansin niya namang nakatingin ang kanyang ama sa malaking picture frame na nasa wall niya. Litrato niya yon kasama ang kanyang ama at ang inang namayapa na. Miss mo na si Mami. Tanong niya sa kanyang ama ilang segundo pa bago ito tumango. If the accident did not happen, siguro nandito pa siya, no? Tanong niya sa kanyang ama at tumango naman ito. Of course. I took a good care of your mom, Leira. Iniingatan ko siya na para pang siya ang pinaka-importanting bagay sa buong mundo. Kaya naman nakakalungkot isipin hanggang ngayon na wala na siya. Sagot ng kanyang ama, lumapit naman siya rito at niyakap ito. Alam niyang hindi sila ganun palagi ng kanyang ama ngunit naniniwala siyang nakakapagpawala rin ng lungkot ang yakap kahit papaano.
Kinabukasan ay maaga pa rin pumasok si Leira sa trabaho, ngunit hindi pa man siya nakakapasok sa kumpanya ay nakasalubong niya ang lalaking sumabay sa kanya sa kantin. May kotse ka pala. Ang angas ah. Sabi pa sa kanya ng lalaki, ngunit diretso lang siya sa paglalakad. Alam mo, ang sungit mo talaga, miss. Sabi pa nito sa kanya, kaya bumuntong hininga siya at tuminto sa paglalakad. Pwede ba? Huwag kang sunod ang sunod sa akin. Kalmado niyang tanong, kaya natawa ito. Ang sungit naman. Umaga pa lang naman eh. Hindi niya ulit ito pinansin, ngunit nakasunod pa rin ito sa kanya. Alam mo, ganda ba sana, miss, pero sungit mo. Hindi naman kita inaano. Wow, salamat sa compliment ah. Oo naman. Araw-araw kitang bibigyan ng compliment para hindi ka na magsungit. Pinaikot na lang ni Leira ang kanyang mata at diretso pa rin naglalakad papunta ng opisina ni Gadri. Hindi nga rin niya maintindihan kung bakit wala siyang sariling cubicle at kung bakit kailangan sa opisina ng lalaki siya nakatambay palagi. Gusto mo bang sabay pa rin tayo kumain? Tanong sa kanya ng lalaki. Nagtatanong naman ito ng walang halong pabiro. Nasa tapat na sila ng opisina ng COO. At ayaw niya rin pahabain ang usapan. Sure. Mamaya. Sabi nito at dumiretso na. Pinuksan niya naman ang pintuan ng opisina ni Gadri at nadatnan niya roon ang lalaki na nakatayo sa may pantang pintuan na para bang palabas na rin. Good morning. Pagbati niya sa lalaki, sobrang lapit lang nila kaya naman ay naiilang siya. Umatras naman ito. Hindi ka late pero matagal ka pa rin, Miss Amante. Sabi sa kanya ng lalaki kaya tumaas ang kilay niya. Kailangan ba 20 minutes before time ay nandito na ako? Sarkastiko niyang tanong kaya ngumisi ito. Of course. Sagot nito kaya naman ay para hindi na tumaas ang usapan ay hindi niya na ito pinansin at agad nang sinimulan ng trabaho. Pansin niya naman ang pagtingin sa kanya ng lalaki kaya tiningnan niya rin ito. Bakit, sir? Sino yung lalaki? Why do you want to know, sir? Tanong niya rito at umiiling naman ito bago binuksan ang laptop nito upang magsimula na ring magtrabaho. Hindi rin naman alam ni Leira kung kaibigan niya ang lalaking palaging bumapansin sa kanya dahil ang totoo niya ay wala siyang tinuturing na kaibigan. Bagaman may mga taong sinasabing kaibigan niya mga ito kahit hindi niya naman kilala. You're a fresh graduate, right? Yes, sir. And you're 25. Hindi mo ba tinitingnan ang background ko, sir? Tanong nito sa lalaki ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Bagkus ay nasa laptop pa rin ang tingin nito. Nakalagay rin dito na ang iyong ina ay si Melanie Amante, ngunit walang nakalagay rito sa pangalan ng ama mo. Curious na sabi pa ng lalaki, kaya sinagot niya ito agad. Hindi ko kilala ang ama ko. Sabi niya, yun din kasi ang habili ng kanyang ama. Na kapag may magtatanong sa kanya, siya na ang bahala sa sagot. Basta wala lang makakaalam na anak siya nito. Hindi na nasundan pa ang tanong ni Gadri dahil alam niyang masyado na itong personal. Any other questions, sir? Tanong ni Leira dahil pansin niya ang pagiging aligaga nito. Is it okay here? Ano po ba yun, sir? Pwede namang pag-usapan ang buhay ko, ikaw bahala kung anong tatanong mo. Seryosong sabi niya kaya naman ay napabuntong hininga ang lalaki. Can I take you on a date? Tanong ng lalaki kaya nagulat na napatingin si Leira rito. Date? Allowed dito sa kumpanya yon? Employee at employer? Nagtatakang tanong ni Leira. Alam niyang hindi ngunit nais niya lang malaman ang sagot ng lalaki. It's a no actually pero kung kaya namang itago. Natatawang sabi ng lalaki kaya natawan na rin si Leira. So you like me? Tanong ni Leira sa lalaki na nakangisi lang sa kanya. Wala itong isinagot ngunit ang reaksyon nito ay nagsasabing totoo yon. Why are you taking me on a date if not? Wala naman ako sinasabing hindi, Miss Amante. Sabi ng lalaki kaya naman ay nagkibit balikat si Leira. So, what's your answer? Is it a yes? Tanong ng lalaki kaya nginisihan niya ito pabalik. Pag-iisipan ko. Kinuha niya na ang mga gamit niya at lumabas ng kumpanya.
Saktong tanghalian na at hindi niya na nakayanan ang nararamdaman. Aminado naman siyang may kaunting pagkakagusto siya sa lalaki. Una pa lang. At kahit alam niyang siyang nagmamana ng posisyon ng kanyang ama, sa kadahilanang nagtatrabaho pa lang siya para mapatunayan ay kailangan niya ring sumunod sa batas ng kumpanya. Lay! Napalingon si Leira sa lalaking tumawag sa kanya at nakitang si Jacob yon kaya naman itipid siyang ngumiti. Gusto mo ba ng kasabay kumain? Tamang-tama, lunch na rin naman. Sasagot na sana si Leira nang maunahan siya. Sa akin siya sasabay. Napatingin si Leira kay Gadri na seryoso ang tingin sa lalaking kasama niya. Nagsalubong din ang kanyang kilay nang hindi man lang natinag si Jacob. Bakit? Palagi naman kayo magkasama, Mr. COO. Jacob, he is the COO. Bulong ni Leira ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at nakipagtitigan lang ito kay Gadri. She is my secretary. Rapat lang na sa akin siya sasabay. Kahit break time, may sweldo pa rin ba siya niyan? Sarkastikong tanong ni Jacob kaya naman ay napapikit si Leira. You know what? Sa labas na lang ako kakain at kayo na ang magsabay. What do you want to eat? Rinig niyang tanong ni Gadri. Hindi niya ito pinansin. Hey, I'm asking you. Hindi ba't sinabi kong kayong dalawa na lang ang magsabay? Naiinas na sabi ni Leira kaya naman ay natawa si Gadri. Bakit? Hindi naman siya ang gusto kong kasabay. Sabi nito sa kanya, natahimik naman si Leira at nagsimula na ulit na maglakad. So, saan mo nga gustong kumain? Tanong ulit ng lalaki kaya napabuntong hininga si Leira sa kakulitan nito. Kahit saan. Sagot niya na lang dahil wala na rin naman siyang magagawa. After all, COO pa rin ang lalaki. Dinala siya ng lalaki sa sasakyan nito matapos noon. Hindi na rin siya nagtanong dahil baka humaba pa ang usapan kapag magtatanong siya. Wala na siyang pake sa kung saan siya dadalhin ng lalaki. Ang tanging nasa utak niya lang ay katahimikan. I'll take you to our house. Napamulat si Leira sa sinabi ng lalaki at gulat na napatingin dito. Anong sabi mo? Gulat na tanong niya. Tinawanan naman siya ng lalaki. Ang sabi ko, sa bahay namin tayo kakain. It's my sister's birthday. We're planning to celebrate her birthday na kami lang ang pamilyang naroon. Sabi ng lalaki kaya naisingkit ni Leira ang kanyang mata. Family? Pero isasama mo ko? Tanong ni Leira at tumango naman ang lalaki. Hindi na lang umimik si Leira at naghintay na makarating sila. Habang nakatingin sa dinaraanan ay pamilyar pa sa kanyang lugar. We're here. Napatingin si Leira sa paligid. Pakiramdam niya ay hindi yun ang unang beses na nakapunta siya roon. Totoo ngang sila lang ang naroon dahil walang maraming tao ang nakikita. Hindi pala kayo dinner nagsa-celebrate? Tanong ni Leira sa lalaki at umiling naman ito. Busy ang kapatid ko kapag gabi. At siya mismo nagre-request na sama-sama kaming mag-lunch. Pumasok na sila sa modernong bahay. May ilan pang katulong ang naroon na parang nagugulat kapag titingin kay Leira. Nginitian niya lang ang mga ito ng tipid. Ma! Napatingin si Leira sa matandang babae. Yun na siguro ang ina ni Gadri. Anak, tamang-tama at luto ng mga pagkain. Nakangiting sabi ng ginang na hindi pa siya napapansin. May kasama po ko. Sabi ng lalaki na patingin naman ng ginang sa kanya. At nawala ang matamis ng ngiti nito at napalitan ng pagkagulat na para bang hindi ito makapaniwala. Lay, she's my secretary, ma. Sabi agad ni Gadri. Ngumiti naman si Leira sa ginang kahit pa parang itong gulat na gulat. Kuya! Napatingin naman si Leira sa dalagang sawari niya ay 18 taong gulang pa. Ngunit nawala rin ang ngiti nito nang makita siya. Katulad ng sa ginang ay napalitan ito ng gulat. Ate Leira? Pagtawag sa kanya ng dalaga, nagtataka naman siyang napatingin dito. Bakit mo ko kilala? Glenda! Pagtawag ng lalaki kaya napakurap ito. Kuya, nagkabalikan kayo? Rinig niyang bulong ng dalaga kay Gadri, kaya nagtataka si Leira dahil alam niya namang hindi niya naging boyfriend ng lalaki.
Tinignan niya ang ginang na bagaman nakaupo ay panay pa rin nagtitig sa kanya. Lyra, upo ka. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya umupo siya roon at napapatingin pa sa kuko niya. Pakiramdam niya ay weird ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hello po? Sabi niya na patitig naman ang ginang sa kanya. Ang dalaga rin na tila may gustong sabihin. I'll just change my clothes. Sabi ni Gadri at iniwan silang tatlo roon. Girlfriend ka ba ng anak ko? Ma, di ba nga? Glenda, sinisiguro ko lang. Kung ano sinabi ng kuya mo sa'yo, ayun ang sundin mo. Pero ma, nagpalipat-lipat lang ng tingin si Lyra sa dalawa dahil wala siyang maintindihan sa pinag-usapan ng mga ito. Hindi niya po ako girlfriend. Sekretary niya po ako. Talaga bang nakalimot ka na? Nakalimot po. Ma! Napatingin lang sila kay Gadri nang makabalik na ito. Sakto rin na naroon na ang mga pagkaing inihanda ng mga kasampahay. Where's Papa? Tanong ng lalaki sa ina nito. Pinanood niya lang ang mga ito habang nag-uusap. Marami siyang inaasikaso anak, pero nangako naman siya kay Glenda na papawi siya. Napayuko si Lyra dahil sa naramdamang lungkot nang maalala ang kanyang ina. Kumain na tayo. Sabi ni Gadri kaya nagsimula na rin silang kumain. Pansin pa rin ni Lyra ang pagtitingin sa kanya ng mga taong naroon. Kahit may kuryosidad sa kanya, ay hindi niya na lamang yun pinansin. Nang matapos silang kumain, si Lyra at ang dalagang si Glenda na lang ang naroon. Hindi mapakali ang dalaga na para bang may gusto itong sabihin, kaya siya na mismo ang unang nagsalita. May gusto ka bang sabihin? Pansin kong kanina ka pa hindi mapakali. Sabi ni Lyra sa dalaga, kaya napabuntong hininga ito. Kasi ate. Napakurap pa ito kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Lyra. Huwag mo nalang sabihin kay Kuya Gadri. Okay mama, na sinabi ko to sa'yo. Nakukonsensya kasi ako kapag hindi ko sasabihin. Siguro kung naaalala mo pa, honest ako palagi. Sabi ng dalaga kaya malapit nang mairita si Lyra. Pwede bang sabihin mo na lang kaagad? Tanong ni Lyra, napakamot naman ito ng ulo. Ate Lyra, wala ako sa lugar para sabihin sa'yo to pero ate. Naging seryoso naman ang tingin ni Lyra sa dalaga. May amnesia ka? Natulala si Lyra sa narinig. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ng dalaga ngunit ang reaksyon na nito ang nagsasabi. Paano? Wala ka po ba talaga maalala? Kahit yung mga moments yun ni Kuya, kung paano kayo magmahalang dalawa. Wala ka talaga maramdamang pagmamahal, Ate Lyra? Ano nangyari sa akin? I am so sorry to tell you this, ate, pero na-aksidente ka. You were comatose for a week tapos nalaman naming possible kang magka-amnesia dahil deperduan. Lyra! Lutang na napatingin si Lyra kay Gadri nang tinatawag siya nito. Malamang ay babalik na sila sa kumpanya. Napatingin naman si Lyra sa dalaga na nakangiti na ngayon sa kanya. I am so sorry, ate. I hope you will remember everything soon. Sabi ng dalaga, nauna rin itong tumayo kaya naman ay tumayo rin siya. I'll just let me absorb everything. Bulong niya sa dalaga at nginitian din ito. Tumungo naman siya sa kinaroroonan ni Gadri at sumulya pa kay Glenda na nakatingin sa kanya ngunit halata ang pag-aalala sa mata. You okay? Tanong ng lalaki sa kanya nang maglakad na sila. Ayos naman sir. Mahina niyang sabi ngunit naririnig pa rin naman ang lalaki. Parang ang lamya mo ngayon at magkasalubong pa ang kilay. May sinabi ba si Glenda sa'yo kaya ganyan ang reaksyon mo? Tanong ng lalaki na may pag-aalala sa muka. Kaya naman ay ngumiti lang si Lyra. Nang nasa sasakyan na sila, ay walang imik at hindi nagsasalita si Lyra. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng dalaga sa kanya na para bang wala rin siyang karapatan na alamin ang buong pagkatao niya. Hindi niya tuloy alam kung ang mga sinasabi ng ama niya ay totoo. Kilala mo na ba ako noon pa?
Tanong ni Leira sa lalaki. Nasa sasakyan sila nang tanungin siya nito. Matagal pa itong nakasagot. No. Sagot ng lalaki na para bang nag-aalinlangan pang sagutin. Why did you ask, Leira? Tanong nito pabalik, kaya ngumiti siya ng kaunti sa lalaki. Natanong ko lang kasi pamilyar ka sa akin una pa lang. Bagaman totoo naman yon, ay tinitingnan pa rin ni Leira ang reaksyon ng lalaki. Kahit mukha itong seryoso ay alam niyang meron itong itinatago. Maybe we just look alike. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na sila sa kumpanya. Nais nang kausapin ni Leira ang kanyang ama tungkol sa kanyang nalaman. Kaya siya na ang magbukas ng pintuan. Where are you going? You're my secretary kaya dapat sabay tayong papasok. Gusto kong kausapin ng CEO. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin ng lalaki at diretsong pumasok na sa kumpanya patungo sa opisina ng kanyang ama. Nang makarating siya roon ay hindi na siya kumatok pa. Pagkos ay dumiretso siyang pumasok para lang madatnan ng kanyang ama na naroon nagulat din na napatingin sa kanya. Leira! Tell me the truth, Dad. Mahinahon niyang tanong dahil hanggat maaari ay ayaw niyang pagtaasan ng boses ang kanyang ama. Truth about what? Tanong nito sa kanya, kaya ngumisi siya. Tell me the truth about my identity. Kung bakit kailangan mo pang itago sa akin ng totoo. Gulat na napatingin ang kanyang ama sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Hindi kita maintindihan, Leira. Mas lalong hindi kita maintindihan, Dad. You did not tell that I was in a coma at na-aksidente. Kung walang nagsabi sa akin, hindi ko malalaman na kaya pala gano'n ng ibang tao sa akin dahil kilala pala talaga nila ako. Matapang na sabi niya sa ama, kita niya naman ang paglambot ng tingin nito sa kanya. Kaya pala, niwala ko maalalang dahilan kung bakit namatay si Mami. Pero yun totoong Daddy. Sabihin mo sa akin, nang dahilan na pagkamatay niya, at anong dahilan kung bakit ayaw niyo sabihin sa akin ang totoo? Seryoso siyang napatingin sa ama, kahit wala na siyang maalala ay gusto niyang malaman. It's not good for you to know. Seryosong sabi ng kanyang ama, kaya napatangmo-tango siya. Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako na ang gagawa ng paraan para malaman ko. Sabi niya at lumabas na ng opisina ng kanyang ama. Wala na rin siyang balak pang bumalik sa opisina ni Cathy dahil nais niyang balikan ang nakababatang kapatid nito upang mahanap niya ang sagot. Agad din siyang pumasok sa kanyang sasakyan at nagmaneho. Halo-halo ang emosyong nararamdaman niya at nais niyang umiyak ng malakas. Narinig niya namang tumutunog ang phone niya at nakitang tumatawag si Gadri, kaya sinagot niya ito. Where are you? Hinahanap ka ng CEO, Miss Amante. Huwag kang umakto na parang wala kang alam sa mga ganap ko sa buhay, Gadri. Alam kong alam mo na anak ako ng CEO. Alam kong may alam ka sa buong pagkatao ko. Sabi niya habang nagmamaneho. Where are you? Tanong ulit ng lalaki ngunit tinapos niya na ang tawag habang umiiyak sa galit. Pakiramdam niya ay marami pa siyang dapat malaman at alam niya ring may dahilan kung bakit hindi sinasabi sa kanya na kanyang ama ang lahat. Ngunit hindi niya napansin ang isang malaking truck at nabangga siya rito. Excited ka na ba, anak? Hindi ko akalain ang pinakamamahal kong anak ay malapit ng ikasal. Parang kailan lang ay ayaw mo pang mawalay sa akin. But look at you now. Very independent. Nakangiting sabi ng ina ni Leira sa kanya. Mami naman. Dadalawin pa rin naman kita araw-araw kahit pa magkasama na kami ni Gadri sa iisang bubong. Walang makakapigil sa akin sa pagdalaw ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Leira sa ina at niyakap ito. Nasa sasakyan sila noon papunta sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Malapit na kasi yon at kailangan nilang mag-rehearse. Alam ko naman yon, anak. At nandito pa rin kami ng daddy mo. At handa kang tulungan sa oras ng pangangailangan. Tandaan mo yan, ha? Sagot ng kanyang ina sa kanya at tumango naman siya rito. Napatingin si Leira sa kanyang phone nang tumatawag ang kanyang fiancé, si Gadri. Love, we're already here.
Glenda is so excited to see you. Natatawang sabi ng kanyang fiancé kaya naman ay natawa rin siya. Ang batang yan talaga kahit saan ilagay. Ay ako ang hinahanap. Hindi ka ba nagsaselos niyan? Bakit naman ako magsaselos? Ako naman ang kasama mo palagi. Hihintayin lang namin kayong dalawa ni Tita, love. Hindi pa rin naman kompleto ang mga groomsmen. Okay, love. Mom! Nawawalan na tayo ng break! Nanlaki ang mata ni Leira sa sinabi ng kanilang driver na pilit tinatapakan ng brake. Medyo mabilis na ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kuya, wag mo nang bilisan! Mom! Hindi po pumapreno! Natataranta na rin sabi ng kanilang driver kaya napayakap siya sa kanyang ina na para ring hindi makapaniwala sa pangyayari. Leira, I am saying you this a lot of times at hindi ako papapagod sabihin sa iyo na paulit-ulit na mahal kita. At sobrang proud ako sa iyo. Sabi nito, kaya nagsisimula ng magbagsakan ng luha ni Leira. Ano ba, Mommy? Huwag kang magsabi ng ganyan. Naiinis, ngunit naluluha ng tanong ngunit nginitian lang siya ng kanyang ina at hinagkan siya sa noo. Pagkatapos noon, hindi na alam ni Leira ang nangyari dahil pagkagising niya ay nasa isang puting kwarto siya. Leira! Nurse! Gising na po siya! Napatingin si Leira sa lalaking nasa tabi niya habang hawak ang kamay niya. Inilibot niya ang paningin at pansing parang nasa ospital siya. Ramdam niya rin ang pagod sa kanyang katawan. Bakit nandito ako? Mahina niyang tanong sa lalaki. Bago pa ito sumagot ay dumating na mga nurse na inisikaso siya at sunod-sunod siyang tinanong ng mga ito kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Sigurado ka ba talagang ayos ka lang? Gadri? Naalala mo na ako? Hindi ba't ikakasal tayo? Tanong niya sa lalaki kaya napatitig ito sa kanya. Hindi ba't namatay si Mami kasabay ng pagkawala ng alaala ko? Malumanay niyang tanong bagaman wala siyang pinapakitang emosyon, ay alam niyang tumutulo na ang mga luha niya. Love. Naluluhang tawag sa kanya ng lalaki. Kahit nangihina ay pilit niyang inabot ang mukha nito para hawakan. Where is she? May malinabangan ako? Napatingin si Leira sa bagong dating at nakita ang kanyang ama. Nagtaka pa siya dahil biglang pumuti ang mga buhok nito na para bang hindi na nakapag-bleach dahil sa sobrang stress. Daddy? Nanghihina niyang tawag sa ama, kaya pinuntahan siya nito at niyakap. Napapikit naman siya dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod pa rin siya dahil sa alaalang pumasok sa isip niya. It's been months, Leira. I really thought you would be able to wake up. Naiiyak na sabi ng kanyang ama sa kanya, kaya natulala siya sa sinabi nito. Na-aksidente ka dahil sa mga nalaman mo. Lahat kami, sinisisi ang sarili sa nagaring yun sa'yo. Sabi sa kanya ni Gadri habang nakayuko kaya naman ay napakurap siya. Si Mami. Si Mami, pagkamatay niya ba ang dahilan ko bakit ayaw nitong sabihin sa akin na nagkamali siya ako? Hindi ito panahon para pag-usapan. Yun ang gusto ko malaman bago ako maaksidente. Bakit ayaw na lang sabihin sa akin kagad? Di sana hindi ako naaksidente. Bakit kailangan sa ibang tao ko pumalaman bago sa inyo? Kung hindi ako sumama sa iyo, Katri, wala bang nagpapakataka pa rin ako ngayon sa paligid ko? Wala bang nabubuhay pa rin ako sa isang kasinungalingan? Sunod-sunod nang nagsilabasan ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit inis niya lang itong pinapawi. Pwede niyo naman sabihin sa akin lahat. Paiintindihan ko naman. Pero yung ako mismo nakaalam, sobrang hirap, Dad. Nanghihina niya ng sabi habang umiiyak sa mga palad niya. Akala ko may sakit si Papi kaya siya namatay pero iba yung alaala na pumasok sa isip ko. Mas masakit yun kasi kasama ko siya nung araw na yun pero wala man lang ako nagawa.
Kung sana sinabi niyo sa akin nung wala pa ako naaalala, sana tanggap ko pa. Pero ngayon na matagal niyo lang hindi sinabi sa akin ng sakit. Sobrang sakit. Mahina niya pa ring sabi. Pinapakinggan lang siya ng kanyang ama at ni Gadri. I am so sorry, Lyra. Sabi sa kanya ni Gadri kaya nakagat niya ang kanyang labi. Gadri, kung hindi nangyari ang aksidente yun kasama ko si Bobby, we're probably a married couple now. Sabi niya sa lalaki at nakatingin lang ito sa kanya. Let's heal ourselves, Gadri. Kalimutan na natin lahat na nangyari. Kabatin natin ang mga sugat sa puso natin. Bulong niya sa lalaki. Hindi pa rin ito nagsalita. Kaya napatingin din siya sa kanyang ama na kanina pa hindi nagsasalita. Dad, gusto ko magpakalayo-layo muna para kalimutan ang lahat. Sabi niya sa kanyang ama, hindi rin naman ito nag-alinlangang tumango. Ilang taon din na nagdaan nang mangyari yon. Ang pagpapakalayo-layo ni Lyra ay nakatulong sa kanya upang maging maayos at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit bigla na lang siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama na nagsasabing pababalikin na siya ng kanyang ama sa Pilipinas mula Switzerland. Kaya naman ay umuwi rin siya kaagad. Hello, ma'am. Welcome back po. Ginawaran ng tingin ni Lyra ang mansyon. Maraming pagbabago sa mansyon kaya naninibago rin siya. Where's Dad? Tanong niya sa mga katulong na bumati sa kanya. Naraw na po sa opisina niya, ma'am. Alam niya rin po ngayon ang uwi niyo. Kaya po ay paglulutuin niya po kami ng masasarap na pagkain para sa mga nagtatrabaho sa kumpanya kapag nakabalik ka na po. Nagsalubong ang kilay ni Lyra sa sinabi ng isang katulong. Nakita niya pa ang masamang tingin ng isa pang katulong dito. Inunahan mo naman. Bulong nito, ngunit rinig niya pa rin. Kaya naman ay bahagya siyang natawa. Okay, thanks. Sabi niya lang sa mga ito kahit na ilang taon din siyang namalagi sa ibang bansa, ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang bawat sulok ng kanilang mansyon. Lyra, my daughter! Napatayo mula sa pagkakaupo ang kanyang ama at sinalubong siya nito ng yakap. How are you? Tanong niya rito, kaya napatikim ito. As you can see, anak, matanda na ako at parang hindi ko na ata kakayanan ng responsibilidad. Tiningnan niya nga ang kanyang ama at halata nga ang pagtanda nito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ikaw ang susunod sa yapak ko maging CEO ng kumpanya natin. Kasi sino pa ka ba kung ikaw lang naman ang nag-iisa kong unika-iha? I know, Dad. Handa na ako sa mga responsibilidad. Nakangiting sabi niya sa kanyang ama. Madami pa silang pinag-uusapan kaya naman inatagalan din si Lyra na makalabas sa opisina nito. Ilang araw din na nagdaan bago siya bumalik sa kumpanya. At ang ibang mga nagtatrabaho roon ay gulat na nakita siya. Ang iba ay pamilyar sa kanya. At ang iba naman ay alam niyang baguhan pa lang. Siya na ba ang anak ni Mr. Quezon? Rinig niyang tanong habang napataan siya sa hallway. Rinig na rinig ang bulungan ngunit ang nais niya lang gawin ay pumunta sa kanyang opisina at magpahinga. Lay! Napahinto si Lyra sa paglalakad nang marinig ang pamilyar na boses ng isang lalaki. Naalala mo pa ba ako? Si Jacob to! Yung lalaki makulit noon na gustong-gusto ko samahan mag-lunch. Naalala ngayon ni Lyra ngunit hindi na mapigilang sulyapan ang kabuuan ng lalaki. Mas lalo itong gumwapo. Nabalitaan ko 3 years ago na ikaw ang anak ng CEO. Bakit hindi mo naman sinabi? Nakulit patuloy kita. Natawang sabi ng lalaki kaya napangisi siya. Seryoso? Hindi mo alam? Tanong niya sa lalaki. Oo, okay lang ako. Ito'y kakasal na ako next month. Ikaw, ang laki rin ng pinagbago mo ha. Medyo naging morena ka pero maganda ka pa rin at bagay sa'yo. Nakangiting sabi nito kaya nagsalubong ang kilay niya. What? Hindi makapaniwalang tanong niya kaya humagalpak ng tawa ang lalaki. Ikaw naman kasi. Wala mo na bang kamustahan? Jump into questions agad?
Sabi pa nito kaya inikot niya ang kanyang mata. Ewan ko sa'yo, Jacob. Sabi niya sa lalaki kaya mas tumawa lang ito. Pero, oo. Wala akong kalamalam na anak ka pala ni Mr. Quezon. Akala ko rin pa-mysterious ka lang pero nangyari lang pala talaga sa'yo kaya ganun. Sabi nito sa kanya kaya napatango siya. And I am the new CEO of the company. Sabi niya nang nakangiti pa rito. Parang proud naman na napatingin sa kanyang lalaki. Wala man lang halong gulat sa reaksyon nito. Nagpaalam na rin siya sa lalaki at pumunta na sa opisina ng kanyang ama na opisina niya naman ngayon. Agad siyang pumasok doon at nakitang bago na mga kagamitan. Naroon din ang mga gamit na na-request niya sa kanyang ama bago siya pumasok sa trabaho. Matagal pa siyang nakangiti habang nakatingin doon nang bigla siyang may maramdamang pumasok din sa opisina. Nagustuhan mo ba? Parang nanlamig si Leira sa kinatatayuan niya nang marinig ang boses na yon. Ilang taon din simula nang makita niya ito at nasa ospital pa sila noon. Dahan-dahan naman siyang lumingon sa lalaki at nang makita niya ito, natulala lang siya. Ay, Leira. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya tumayo siya nang matuwid at nag-chin up pa. Hey, good day. Sabi niya sa lalaki ngunit sa loob-loob niya ay gusto niyang sabihin na namimiss niya ang lalaki at nahihiya rin siya rito. Ako ang nag-design ng mga yan. Your dad hired me as the architect of this office. Nagustuhan mo ba? Tanong ulit nito kaya kunwari niyang inililibot ang tingin sa mga kagamitan at furnitures na naroon. Maayos naman ang pagkakagawa. Maraming salamat. Nagustuhan ko. Sabi niya sa lalaki at ngumiti ng tipid. Agad naman siyang pumunta sa table at iniligay ang mga kagamitan niya. Naroon lang din ang lalaki at pinapanood siya. Hindi ka na pala nagtatrabaho dito sa kumpanya? Tanong niya sa lalaki at agad naman itong umiling. I resigned 2 years ago, Leira. Alam mo kung gaano kapangarap kong maging isang architect kaya I decided to pursue my dream to become a well-known architect. And here I am now. Palihim siyang napangiti sa lalaki. Noon pa man ay alam niya nang ito ang pangarap ni Gadri. I'm glad you already aim to become an architect. I'm so proud of you, Gadri. Sabi niya rito kaya napangiti ang lalaki at tumayo. Lumapit din siya sa lalaki at agad itong sinalubong ng yakap. Gosh, I miss you so much. Naiiyak niyang sabi sa lalaki. Mahigpit din siyang niyakap nito. I miss you most, love. Bulong nito sa kanya, kaya hinigpatan niya rin ang pagkakayakap sa lalaki. Ilang minuto silang dinaramdam lang ang pagyayakapan hanggang sa bumitaw na sila sa isa't isa. Ngunit bago yon, ay hinalikan pa siya ng lalaki sa noo nang paulit-ulit. Grabe ang pangungulilang naramdaman ko, Leira. Sabi ni Gadri kay Leira, kaya kinuha ni Leira ang kamay nito. Ganyan din ang naramdaman ko nung nasa Switzerland ako. Pag-amin niya sa lalaki, kaya ngumuso ito na parang bata na ikinatawa ni Leira. Kung pinayagan mo lang akong puntahan ka, tawagan ka, titext ka, sana hindi ganito ang pangungulilang nararamdaman ko ngayon. Natawa si Leira ng bahagya. Alam mo namang kailangan kong kalimutan ang sakit na naranasan ko, di ba? Malumani na bulong ni Leira sa lalaki, kaya niyakap siya nito ulit. Naiintindihan ko. Bulong din ito sa kanya, kaya napangiti siya sa kabila ng pagyayakapan nila. Naitulak lang ni Leira ang lalaki nang may biglang pumasok. Kita ko yun. Nakita pa ni Leira kung paanong ginawaran ni Gadri ng masama nitong tingin ang nakangising lalaki. Kahit kailan talaga nambubwisit ka. Sabi pa nito kaya naman inatawa si Jacob at inilapag sa mesa ang sandamakmak na papel na naroroon. Paano ba yan, kuya? Walang baby time kasi magtatrabaho agad si Leira. Nakangisi nitong sabi, kaya kita ang inis sa mukha ni Gadri. Kaya, di ko naman kasalanan na magtatrabaho na siya. Sabi pa nito at lumabas na ng opisina, kaya natawa si Leira. Mamaya sa bahay mo kong na yun. Sabi ng lalaki, hindi na nagulat pa si Leira sa sinabi nito
dahil naaalala niya na magkapatid ang dalawa. Nagkabit-balikat na lang siya at niyakap na ulit ang lalaki. And I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nagpalakpakan ng mga tao nang inanunsyo ng pari yon. Nakangiti namang nakatingin si Lyra kay Guthrie at napatingin sa altar kung saan naroon si Jacob kasama ang asawa nito. Nagkahalikan ng dalawa habang masayang-masaya naman ang mga tao. Love, gusto ko na rin pakasalan ka. Mahinang bulong ng lalaki, kaya naman ay natigilan si Lyra kahit sinabi na nito noon ang bagay na yon ay hindi pa rin siya talaga makapaniwala. Alam ko, naudlot yung kasal natin noon pero gusto kong ipagpatuloy natin magpakasal. Magpakasal tayo, Lyra. Ito na ang tamang panahon. Nakangiting sabi ng lalaki. Maingay man ang mga tao dahil sa kasal na naganap, ngunit rinig niya ang pagdibok ng puso niya at tanging ang lalaki lang din ang naririnig niya. Kung okay lang naman sa'yo kasi nasa sa'yo pa rin ang desisyon. At dito pa rin naman ako at maghihintay. Alam ko mga pinagdadaanan mo at hindi kita... Pumapayag ako, Guthrie. Putol niya pa sa sinabi ng lalaki kaya nanlaki ang mata nito na parang hindi rin makapaniwala sa sagot niya. Talaga ba? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito, kaya natawa si Lyra. Parang sira, sinabi ko na rin naman sa iyo ito noon. Hindi na natapos pa ni Lyra ang sasabihin ng halikan siya ng lalaki, kaya hinalikan niya ito pabalik. Kahit pa madaming tawang naroon, ay hindi nila pinansin iyon. Mga agaw ng moments! Rinig nilang sigaw ni Jacob kaya pareho silang natawa. Ilang buwan din ang lumipas at ikinasal silang dalawa. Kahit pa madaming dumaan na masasakit na pagsubok sa kanilang buhay, ay hindi sila nagpapatalo roon. Bagkus, pinili nilang maghintay sa tamang panahon hanggang sa darating na ang panahon para sa kanila. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!